Umabot na sa 5.6% ang naitalang growth rate ng bansa noong huling quarter ng 2023. Bagamat hindi ito naabot ang target na hanggang 7%, hindi na nabigla rito ang grupong Ibon Foundation at isinisi ang pagpapatupad sa ilang pulisiya ng nagdaang administrasyon kung bakit nanatiling sadsad ang ekonomiya. Bukod dito, nakikita rin ang grupo na mas lumaki ang agwat ng mayaman at mahirap kung magpapatuloy ang ilang girian sa politika. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Lumago ekonomiya ng bansa nitong huling quarter ng 2023 o mula Oktubre hanggang nitong Disyembre sa 5.6%. Kulang ito sa naunang projection ng pamahalaan na hanggang 7% at malayo rin sa nitalang paglago ng kaparehong panahon noong taong 2022 at 2021. Ang mga sektor na may pinakamalaking contribution sa pagtaas ng GDP sa ika-4 na quarter ng 2023 ay ang mga sumusunod. Financial and insurance activities na nag-ambag ng 1.1 percentage points. Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na nag-ambag ng 1.0 percentage point at construction na nag-ambag ng 0.6 percentage point. Ang GDP o Gross Domestic Product ay ang kabuang produkto at serbisyong nalikas sa bansa na ayon sa National Economic Development Authority ay isa pa rin sa best performing sa mga kalapit nating bansa sa Asia. More importantly, our full year GDP for 2023 is now 8.6% higher than pre-pandemic levels. Nakatulong dito, ayon kay Secretary Arsenio Balisacan, ang agresibong paggastos ng pamahalaan sa kaliwat ka ng proyekto nito bagamat hindi ito ganun kalaki. The full planned government spending for 2023 kasi is not as high as the one for 2022. Remember 2022 we're still going into, it was an election year and still we're adjusting the vaccination programs. So mataas talaga yung spending in 2022. At the same time, we decided to go for fiscal consolidation. Kaya it was intentional na hindi mataas yung growth ng government spending for 2023 because we want to achieve that fiscal consolidation, which means lowering the fiscal deficit. Pero para sa non-government organization na Ibon Foundation, hindi na ito nakabibigla. Pinapakita, bumabalik tayo dun sa kalagayan bago mag-pandemya na humihina ang ekonomiya. So sa amin, ang pinapatunayan lamang yan, kung ipagpapatuloy lang ni Pangulong Marcos, ng Marcos administration, yung mga lumang patakaran, ito yung direksyon natin. Pabawagan ng ekonomiya at lalong-lalo na, hindi naramdaman ng ordinaryong Pilipino anumang pagbago. Ito rin ang saloobin ng 56 na taong gulang na jeepney driver si Tatay Jimmy. Lalo nga naghirap Yung mga driver, kawawa yung mga driver, tanggalan ng hanap buhay. Lalo na ngayon, tumaas na naman ang diesel. Wala nang mangyayari sa amin yan. Dahil sa mataas na gastusin kada araw at katiting nakita, ang 400 piso na pilit isinusubi ngayon 100 na lang daw. Bayad tubig, kuryente, magkano yung kwan? Magkano yung bayad sa bahay? Pinakamababa sabi mo magkano? 1.5. Di kasama nun, di kasama tubig, kuryente. Plus ano pa? Lalo na sa amin, marami kami. Halos sa akin lang umaasa. Ang kinakatakot ngayon ng Ibon Foundation, baka mas lumala lang ang agwat ng mayaman sa mahirap kung magpapatuloy ang issue ng tsatsa at girian sa politika. Anong klaseng silingang batas ang iluluwa ng proseso na resulta to ng away ng mga pinag-aagawan ng pwesto? Ang resulta nito, silingang batas na nasa interest nila, hindi silingang batas para sa interest ng nakararami. Bukod sa isyu ng tsatsa, may epekto rin daw ang palitan ng maanghang na salita sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng administrasyon. We don't also expect that kind of debate to take forever. No? So then it will not do us good. So we hope that this will settle down as soonest, and and then we can get our
acts again. But I think that I am not really that worried now. Bilang band-aid solusyon, nakikita ng Ibon Foundation na bigyan ng ayuda ang naghihirap at ayuda para sa sektor ng agrikultura nang sa ganon ay umangat naman at bumuti ang kalidad ng malilikhang serbisyo sa bansa at iwasan ang pag-aangkat. Palakasin ang agrikultura, simple lang yan, yung mga irrigation projects, yung suporta sa mga maliit na magsasaka, mga isda, increase yung productivity ng agrikultura natin, magsasaka, mga isda. At ikalawa, palakasin naman yung productivity ng mga local manufacturing assemblers. Jeepney man yan, o chicheria, o ano pa man ng mga makinarya na ginagawa natin. Para yung ayudang nilalabas, iikot sa lokal na ekonomiya. Bagay na siniguro ng NEDA na nakatutong administrasyon sa pagpapalakas ng lokal na sektor at pagtitiyak sa maayos at abot kayang pamumuhay ng bawat Pilipino para maabot ang target GDP ngayong taon na hanggang 7.5%. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.